Welcome back to our channel, mga kababayan. May panibagong exciting tayong update tungkol sa Philippine military modernization. Dalawang makabagong kagamitan pandigma ng Pilipinas ang spotted at papalapit na ang pagdating, isa sa dagat, isa sa himpapawid. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang BRP Diego Silang, ang ikalawang guided missile frigate ng Philippine Navy, at ang unang P-72 long-range patrol aircraft ng Philippine Air Force. Let's break it down. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa maling impormasyon. Unahin natin ang Philippine Navy. Kamakailan lang, spotted ng isang Korean ship spotter ang bagong barko ng Philippine Navy, ang BRP Diego Silang, FFG-07, na kasalukuyang nagsasagawa ng sea trial sa karagatan ng South Korea. Fully painted na ito, may hull number na FFG-07, at mukhang complete na ang major systems and sensors. Ang BRP Diego Silang ay ang ikalawa sa Miguel Malvar class guided missile frigates na gawa ng Hyundai Heavy Industries. Ang una, si BRP Miguel Malvar, FFG-06, ay dumating na noong mga nakaraang buwan at bahagi na ng Philippine Fleet. Sea trials isang mahalagang yugto sa proseso ng paggawa ng warship. Dito tinetest ang lahat ng systems ng barko tulad ng propulsion, navigation, radar and sonar, combat systems, weapons firing checks. Kung pasado sa lahat ng tests, that means ready na ito for delivery. Specs ng BRP Diego Silang. Length, 120 meters. Displacement, 3,200 tons. Speed, up to 30 knots. Weapons, surface-to-air missiles, anti-ship missiles, 76mm gun, torpedoes. May helideck for ASW or surveillance helicopter. At hindi lang yan, combat management system niya ay upgraded version ng ginagamit ng Korean Navy, pero tailored for Philippine Navy requirements. Mayroon din itong Link 16 compatibility, kaya pwede itong makipag-communicate real-time with allies tulad ng US, Japan, and Australia. Expected arrival this July. Malaking tulong ito para sa maritime defense ng Pilipinas, lalo na sa West Philippine Sea. Isang makabagong frigate sa dagat, ngayon naman, lipat tayo sa himpapawid. May isa pang spotted na bagong kagamitan para sa Air Force natin. Nito lang, isang Thai plane spotter ang nakakuha ng larawan ng isang makabagong eroplano ng Philippine Air Force habang lumapag ito sa Phuket International Airport sa Thailand. Ang eroplano, walang iba kundi ang unang long-range patrol aircraft ng bansa, ang P-72 MPA na may tail number 1702. Ito ang una sa dalawang ordered under the Command and Control, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, C2ISR, project ng DND para sa Philippine Air Force. Ang klase ng eroplano na ito ay critical para sa maritime domain awareness at surveillance. Ano ang kaya ng P-72 MPA? Base model, ATR-72 turboprop aircraft. Range, over 2,800 kilometro. Endurance, 8 hanggang 10 hours continuous flight. Equipped with o advanced radar and EO/IR sensors, o link for real-time intel sharing. Kaya nitong mag-monitor ng maritime activity, perform SAR, search and rescue, at mag-conduct ng surveillance operation sa West Philippine Sea. Ang pagdating ng P-72 ay perfect timing dahil sabay ito halos sa pagdating ng BRP Diego Silang. Pinapakita nito na multi-domain ang approach ng Pilipinas, sea and air working together. Pero alam nyo ba mga kababayan, may mas malalim pang kahulugan ang mga bagong assets na ito? Ang pagdating ng BRP Diego Silang at P-72 MPA ay bahagi ng tinatawag na Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CADC ng Department of National Defense. Layunin nito na protektahan hindi lang ang mga isla natin, kundi ang buong kalawakan ng karagatan, himpapawid, at maging ang ilalim ng dagat sa paligid ng ating bansa. Ang CADC ay hindi lang tungkol sa pagbili ng bagong gamit, ito ay holistic approach sa territorial defense. Kasama rito ang force projection sa malalayong maritime zones, real-time surveillance at intelligence sharing, rapid response capability sa mga krisis, disaster, o banta,
Pagdevelop ng interoperability kasama ang mga kaalyado tulad ng US, Japan, Australia, at iba pa. Kung mapapansin ninyo, ang BRP Jego Silang at ang P-72 ay parehong network-enabled assets, ibig sabihin, kaya nilang makipag-ugnayan at magbahagi ng impormasyon sa ibang branches ng AFP at maging sa Allied Forces. Critical ito lalo na sa panahon ng gray zone tactics ng ibang bansa. At hindi lang ito para sa conflict scenarios, malaking tulong rin ito sa Humanitarian Assistance and Disaster Response, HADR, Maritime Law Enforcement, Anti-Piracy at Anti-Smuggling Operations, Monitoring ng illegal fishing sa Exclusive Economic Zone. Kumbaga, multi-role at force multiplier talaga ang dalawang ito. Isa pang dapat natin ikatuwa ay ang transfer of technology at training na kasama sa mga acquisition contracts na ito. Ang ating mga Navy at Air Force personnel ay sumailalim sa mas advanced na training abroad, mula navigation hanggang weapons systems management, at nagdadala sila ng bagong kaalaman pauwi sa bansa. Mga kababayan, hindi na tayo basta umaasa na lang sa luma o second-hand na gamit. Unti-unti nang nabubuo ang isang modern, professional, at mission-ready armed forces na bagay sa isang archipelagic country na tulad ng Pilipinas. Kaya habang binabantayan natin ang pagdating ng BRP Jego Silang at ng unang P-72, huwag nating kalimutan, ito ay resulta ng mga desisyong may foresight, may commitment, at may direksyon para sa pambansang seguridad ng susunod na dekada. Mga kababayan, ito ay hindi lang simpleng military procurement. Ito ay bahagi ng long-term vision ng AFP Modernization Program. Sa panahon kung kailan tumataas ang tensyon sa ating karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, napakahalaga na may credible deterrence ang ating bansa. Sa dagat, nandyan ang bagong frigates tulad ng BRP Jego Silang. Sa himpapawid, may surveillance aircraft tulad ng P-72 MPA. Ibig sabihin, mas malawak ang makita ng Pilipinas. Mas mabilis makarespond, at mas handa tayo sa anumang banta sa ating soberanya. Kaya mga kababayan, suportahan natin ang ganitong klaseng pag-unlad sa ating defense sector. Hindi ito para sa gyera, kundi para sa kapayapaan, seguridad, at kinabukasan ng bansang Pilipinas. Habang papalapit na ang pagdating ng dalawang bagong assets na ito ngayong July, abangan natin ang ceremonial commissioning at deployment nila. At kung gusto nyo pang makatanggap ng ganitong mga updates tungkol sa Philippine Navy, Air Force, at Defense Modernization, don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel. Click nyo na rin ang bell icon para hindi kayo mahuli sa mga susunod na videos. This is PH Malaya, para sa bayan, para sa dagat, at para sa kalangitan.